Pangarap nating mabigyan ng magandang buhay ang ating pamilya. Pero paano kung kulang ang oportunidad dito? Dati, ang Pilipinas ang pinakamayamang sa Southeast Asia. Ngayon, naungusan na tayo ng Singapore, Indonesia, Vietnam, Malaysia at Thailand. Mas malaya kasi ang pagpasok ng foreign investors sa kanilang bansa. Dito sa atin, may restriction pa rin sa saligang batas, kaya maraming OFW ang patuloy na nakikipagsapalaran. We cannot forever keep on depending on sending out OFWs to work abroad and be away from our families to send money back home. We need to find ways to bring lots and lots and lots and lots and lots of decent paying jobs from abroad to come to the Philippines. Hindi dapat tao ang naghahanap ng trabaho. Dapat trabaho ang maghahanap ng tao. Tama na ang 37 taong paghihintay. Huwag matakot sa pagbabago. Sama-sama nating isulong ang reforma sa ating konstitusyon. Isa lang naman, hindi komplikado. Binigyan ba kayo ng pera? Wala po. Hindi para magtagal sa pwesto ang mga politiko at hindi rin para buwagin ng Senado. Ang talagang layunin lang ay ang malayang pagpasok ng mas maraming dayuhang mamumuhunan sa ating bansa. Una nilang nakita ang Pilipinas dahil magagaling po tayo mag-Ingles eh. Pero doon po sila natatamaan nung mga restrictions natin. Puhunang magpapasigla sa ating ekonomiya, puhunang magbibigay oportunidad sa mga naghahanap ng trabaho. Pamumuhunang magbibigay ng pag-asa sa mga naghihikaho sa buhay. Isa lang naman ang layunin nito, paunlarin ng buhay ng bawat Pilipino. Yan lang, wala nang iba. Kaya hindi dapat tayo matakot sa panukalang pagbabago sa ating konstitusyon. Sa ngalan ng Correct Movement at iba pang kasama nating mga kilusan, kami ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtulong sa pagkalat ng kaalaman at pagbigay ng moral and financial support sa ating pagsulong ng constitutional reform. We are so blessed to have like-minded Filipinos who have been helping us since day one in educating our people on the urgent need to remove the restrictive provisions of the 1987 Constitution. To my fellow overseas Filipino workers who have pitched in to jumpstart our movement, and to our local businessmen who have been with us in this quest for a true and meaningful change, kaisa namin kayo sa ating pangarap na balang araw ay hindi na natin kailangang mangibang bansa upang maghanap ng trabaho. Trabaho na ang maghahanap sa tao at ang sweldo katumbas ng kinikita ng isang OFW. Malakas pa rin ang puwersa ng mangilan-ilan na maiingay at patuloy na nagiging sagabal sa nais nating pagbabago dahil sa kagustuhan nilang manatili ang status quo. Kaya naman, kami ay umaapela para sa inyong patuloy at walang sawang suporta. Mahalaga ang inyong papel sa pagtiyak na magtatagumpay ang ating ipinaglalaban. Together, we can overcome the challenges, make a lasting impact, and work towards a brighter future for our country. Tayo po sa Correct Movement ay maglo-launch ng panibagong slogan, ang i-correct. I-correct ang saligang batas, i-correct ang konstitusyon. At maraming salamat po sa lahat ng mga nag-ambag para dun sa mga stickers at sa mga t-shirt. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat.